Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Morning, Mayor. Morning. Parating na po kami. Ayan. Pasalubungan po natin ng isang masigawang palakpakan ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, kasama ang ina ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Maria Sheila Laguna Pangan. Sama nating saksihan ang isang tagpo para sa isang groundbreaking ceremony bilang pasimula ng pagtatayo ng panibagong gusali para sa mga mag-aaral ng Dr. Alejandro Albert Elementary School. Mula po sa pamahalaang lungsod ng Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa programang ito. Atin pong pasisimulan ang ating programa sa isang panalangin na susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang at Awit ng Maynila sa saliw ng tugtog ng Banda ng Maynila. Pumasok pa yung dalawa? Magsitayo po ang bawat isa at ilagay po natin ang ating presensya. Boss, media box na tayo, media box. Amang makapangyarihan po. Patnubayan mo po kaming lahat na narinito ngayon, higit lalo ang aming minamahal na punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, kasama ng aming pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Maria Sheila Laguna Pangan, at ng sangguniang panglungsod. Pati na rin ang lahat ng namumuno sa pamahalaang lungsod ng Maynila.
pong magsiupo ang bawat isa. Muli, amin pong pagbati ng isang maaliwalas at mapagpalang araw sa lahat. Upang sa atin ay magbigay ng bating pagtanggap, akin pong tinatawagan ang punong guro ng Dr. Alejandro Albert Elementary School. Atin pong bigyan ng masigabong palakpakan si Ginoong Jose Arminiano. Maraming salamat po sa ating tagapagdaloy ng palatuntunan ngayong araw na ito. Unang-una po sa lahat, ang pagbati natin sa pinagpipitagan ng mga panauhin na nandito ngayon sa stage. Unang-una na po sa Ama ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Good morning po. At syempre, ngayon hindi ko na makakalimutan, Vice Mayor Hani Lacuna, kasama ang Konseho ng Maynila, Ma'am, our Dr. Magdalena M. Lim, ang aming SDS, kasama ang mga ASDS, Ma'am Ailes, Ma'am Cruz, kasama ang mga taga-SGOD, DepEd Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito din po ang ating mga GPTA, mga teachers at higit sa lahat, kaway-kaway mga teachers, ayan. Welcome din po, hindi lamang po ang taga-Albert na magwe-welcome sa inyo, kasabay din po natin na magwe-welcome sa inyong lahat ang mga principals ng District 4. Ayan, okay po. Siyempre, wini-welcome din namin ang mga punong barangay, kasama ang kanilang mga kagawad, ang mga hepe o chief ng mga division ng Manila City Hall, kasama din po si Engineer Andres, morning po, Ma'am Lacuna at Architect Balmores. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaswerte po talaga, sabi nga rin Sir June Godoy, ng mga batang Maynila. Dahil meron tayong ama ng Maynila na iniisip ang kapakanan ng mga batang Maynila. At alam natin lahat yan. Hindi lang mga batang Maynila, hindi pati na ang mga taga-Maynila mismo. Alagay ko, hindi lang taga-Maynila, buong Pilipinas, iniisip niya. At ngayon, sabi nga niya, napakaswerte ng mga taga-Tondo. Hindi lang taga-Tondo ang maswerte, napakaswerte ng mga taga-Malate. Hindi lang taga-Malate, maswerte din po ang mga taga-Sampaloc. Dahil hindi lang Tondo, hindi lang Malate ang tatayuan ng 10-story building. Pati din po ang mga taga-Sampaloc magkakaroon din. Dito po yan gagawin sa Dr. Alejandro Albert Elementary School. Maraming salamat po, Mayor. Kasama na ninyo mga kasamahan. At hindi lang yan. Napakaganda ng building na gagawin. Siguro, dahil hindi lang tayo mga taga-Sampaloc ang pakikinabang dito. Lahat tayong mga taga-Maynila talaga. Dahil pwede naman dito sa napakagandang eskwelahan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po at welcome to Dr. Alejandro Albert Elementary School. Maraming salamat po sa ating masipag at maaasahang punong guro ng ating paaralan, muli Ginoong Jose Arminiano. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang maikling mensahe mula sa punong tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang panglungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, Dr. Maria Magdalena M. Lim. Here we go! Maraming pong salamat, maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ating mahal na punong lungsod, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sa ating mahal na pangalawang punong lungsod, Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Sa ating President ng Liga ng mga Barangay, Honorable Lailani Lacuna. Sa ating City Engineer, Engineer Andres. At sa ating City Architect, Architect Balmores. Gusto ko ring batiin ang pamunuan ng paaralan nito, ang principal ng Mr. Joey Liliano, kasama ang kanyang mga guro dito sa Albert Elementary School. Gusto ko ding ipakilala sa inyo at ipagpugay din ang aking pamilya sa DCS. Kasama ko ngayon
ang dalawang Assistant Superintendent, Dr. Melody Cruz at Dr. Cynthia Aires. Kasama ko rin ang mga principals ng District 4, nandun sila bandaron. Binabati ko rin ang mga council, members of the Council of District 4. Maraming salamat po sa pagdalo sa maganda at makabuluhang okasyon na to. Kasama din ang ating mga barangay chairman. Nandito rin ang ating direktor ng Barangay Bureau, Director Romy Bagay. Nandito rin ang ating direktor ng Beauty Camp, si Director Charlie. Gusto ko rin batiin ang ating GPTA President ng Albert, si GPTA President Monique, kasama ang ilang mga magulang na nandito ngayon sa ating mga mamamayan na nagiging-witness ngayon sa napakalagang okasyon. Again, magandang umaga sa inyong lahat. Sa gitna ng ating pangamba sa Delta variant ng COVID-19, nakangiti pa rin ang pag-asa. Dahil sa mga pag-unlad na nakikita natin dito sa lungsod ng Maynila sa gitna ng pandemya, tumingin lang tayo sa paligid. At dahil yan sa ating lokal na pamahalaan na patuloy na tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng lungsod at mapabuti ang buhay ng bawat batang Maynila. Kasama sa pag-unlad na yan ay ang pag-unlad sa edukasyon. Ang suporta ng ating lokal na pamahalaan ng siyudad ng Maynila ay nagtatak sa history ng DepEd dahil ito ang nanguna at may pinakamalaking naiambag na halaga kung ikumpara sa ibang pamahalaan sa pagbili at pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral at mga guro, ang mga tablets, laptops ng mga guro, ang mga food packs, hygiene kits, internet load, at kung ano-ano pa, marami pang iba, hindi ko na kayang i-enumerate ngayon. At ngayon, isa na namang bantayog ang itatatag ng lungsod ng Maynila sa larangan ng edukasyon. At yun ay gugulat sa pamayanan ng DepEd, hindi lamang ng DepEd, kundi sa bawat Pilipino. Dito sa Albert Elementary School ay itatayo ang kauna-unahang 10-story public school building. Kasama yung dalawang paaralan dito sa lungsod ng Maynila, ang Almario Elementary School at ang Manila Science High School. Kung matatandaan natin itong Albert Elementary School ay itinatag noong September 1937 at ipinangalan kay Dr. Alejandro Albert, kauna-unahan ding Undersecretary ng Public Instruction. So sa ngayon, meron itong 3,211 mga estudyante na tinuturuan ng 111 teachers sa pamamagitan ng dalawang shifts, morning shift at afternoon shift, dahil nga kulang ang classrooms. Pero mababago na ang sitwasyon na yan dahil sa isang pangarap na isang public school student dati, actually sa Almario Elementary School, na makapasok ang isang batang Maynila sa isang paaralang state-of-the-art, complete with all facilities, kagaya ng private school, air condition, baka mas higit pa sa private school. At yan, ang batang tinutukoy ko ay ang ating mahal na Mayor Isko. A transformational leader is also strong-willed to continuously make the lives of his people better and restore the beauty and splendor of Manila with the development that we see all around. Tunay nga na kanyang pinatitibay ng Maynila ang may dala ng bandila ng bansa. Mahal naming Mayor Isko, maraming salamat at sa kay Vice Mayor Lacuna, Pangan, sa punang kanyang konseho, mula sa puso ng 300,000 na mga batang Maynila na nag-aaral sa pampublikong paaralan at sa 11,000 na guro at non-teaching, sana po you will be blessed, God bless you as you steer Manila to the peak of its glory. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Manila. Muli, maraming salamat po, Dr. Maria Magdalena Emlim, para po sa inyong mga buluhang mensahe. Sa pagkakataong ito, mga kasama, upang sa atin ay magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating
pangunahing tagapagsalita, akin pong ibinibigay sa inyo ang ating mahal na ina ng lungsod ng Maynila. Isang masigabong palakpakan para kay Vice Mayor Maria Sheila Hani Laguna Panga. Sa atin pong ginagalang at minamahal na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sa tagapamahala ng sangay ng mga paaralan lungsod, Dr. Maria Magdalena Lim, at sa ating punong guro, Ginoong Jose Joey Miñano, sa lahat po ng mga guro, mga magulang, mag-aaral at alumni ng Dr. Alejandro Albert Elementary School, sa mga kasamahan ko po sa Konseho ng Maynila, Distrito 4, Konsehal Wardy Quintos, Konsehal JTV Villanueva, Konsehal DJ Bagatsing, sa Presidente po ng Liga ng mga Barangay, Konsehal Leilani Marie Lacuna, sa mga kasamahan ko pong lingkod bayan, sa Pamahalaan Lungsod, at sa lahat ng mga batang Maynila, sa inyo pong lahat isang mapagpalang araw. Education technology and school construction go together. Modernization, updating education facilities, and making a capital investment in education are also included. Ito ang minsang sinabi ng education advocate na si Major Robert Owens ng Amerika. Kinakailangang makasabay sa mga pagbabago at pag-unlad ang mga infrastruktura at pasilidad sa pag-aaral. Dahil sinisikap naman natin na yakapin ang mga makabagong teknolohiya tulad din ng sektor ng edukasyon, marapat lamang na maging andap ang ating pamahalaan sa paglalatag ng mga proyektong pang-infrastruktura sa mga pampublikong paaralan. Kaya't mapalad tayo na magkaroon ng isang ama ng lungsod na tunay na may malasakit sa kapakanan ng mga batang Maynila, at isa sa mga prioridad sa kanyang panunungkulan ay ang pagbibigay pansin sa mga pangangailangang pisikal ng mga paaralan dito sa Maynila. Napakalaking bagay na si Mayor Isko ay produkto ng pampublikong paaralan. At dahil sa personal niyang karanasan, patid niya ang totoong kalagayan sa loob ng paaralan. Nang pumasok ang pandemya, at nagbabadya pa lamang ang lockdown, maagap na nakipagtulong si Mayor Isko kina Dr. Lim upang agad na mapagplanuhan kung paano matutulungan ang mga mag-aaral at guro. Bunga ng maayos at masiglang ugnayan ng pamahalaan lungsod at ng kagawaran ng edukasyon ay nanguna tayo sa pagkakaloob ng mga kinakailangang gadgets tulad ng tablets para sa mga mag-aaral at laptops para sa ating mga guro. Kasama pa ang mga SIM cards na may load para sa kakulang network connection na ginagamit sa online classes. Kasunod nito ay naibalangkas naman ang 10-year School Development Program dito sa Maynila. At kabilang diyan ang pagpapatayo ng tinaguriang High Impact Schools, kung saan ay magpapatayo ng makabagong gusali at kumpletong pasilidad. May 3 paaralang napili para sa inisyal na pagsasakatuparan sa nasabing programa. At kaya nga tayo narito ngayon ng umaga ay upang isagawa ang groundbreaking ceremony para sa ipapatayong makabagong gusali at pasilidad sa dakong ito ng distrito ng Sampaloc. Binabati ko ang buong pamayanan nitong Dr. Alejandro Albert Elementary School at sa ilang araw lamang ay masisimulan na kayo na magkaroon ng bagong gusali na sana ay lalong mapasigla at magbigay inspirasyon sa mga kaguruan nang pag-ibayuhin pa nila ang kanilang pagtuturo sa ating mga kabataan. At sana ay mas marami pang mag-aaral ang ganahan at mahikayat na pumasok at magpatuloy ng pag-aaral dito sa Albert. At bago tayo tuluyang magsagawa ng ating groundbreaking, nais ko muna kayong anyayahan na pakinggan ang mahalagang mensahe sa umagang ito ng taong punong-puno ng pangarap para sa minamahal niyang mga batang Maynila.
Di siya nauubusan ng mga bagong kaisipan, bukas sa paghahain ng kanyang mga kalaman at karanasan. Taglay niya ang matibay na paninindigan at kapasyahang politikal upang mahatid ang mga pagbabago at pag-unlad sa lungsod na kanyang sinilangan at pinalakihan. Patuloy niyang ipinadarama ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Ang ating inspirasyon sa serbisyo publiko sa makabagong panahon. Malugod kong ipinapakilala ang magiting na ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna Panginoon. Sa ating pong mga barangay chairman, kagawad, XO, tanod, SK chairman, SK kagawad, at mga barangay secretary at treasurer. Sa ating mga kapwa kawani ng pamahalang lungsod, Engineer Arman Andres, Architect Pepito Balmoris, President ng Liga ng mga Barangay Leilani Lacuna, Direktor ng Barangay Bureau Romy Bagay, sa ating mga konsehal na nandito, Konsehal Wardy Quintos, Konsehal JTB Villanueva, Konsehal DJ Bagaching, at iba pang mga konsehal na nandito, sa ating minamahal na Superintendent Dr. Maria Magdalena Lim, and to the DCS family, to our beloved Principal Jose Miñano, sa lahat ng Principal ng District 4, mga guro, the non-teaching members of this community, at sa lahat pa sa ating presidente ng General Parents Teacher Community Association, Monique Llamas, at sa po ng mga magulang, sa inyo po lahat, magandang umaga. Good morning. Hi. Hello. Tuloy ang buhay. We must. We really must. Mahirap ang buhay natin ngayon. Isang taon at 6 na buwan na halos. Alam kasiguruhan. Hindi natin alam kung may patutunguhan. Laging may panganib na nakaabang sa bawat kanto, iskinita, kalsada, highway at boulevard ng ating syudad, ng ating bansa at saan mang bahagi ng mundo, dala ng pandemyang ito. But ano pa man, kayo na naparito, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat tayo'y buhay at malusog at naway manatiling malusog. Lalo na kayong mga barangay officials. Sapagkat sa mga ganitong panahon, sinusubok
ang ating kakayanan na pamunuan ang ating pamayanan. Ito ay hindi nangyayari taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw, dati. Ngunit, ngayon na kakaiba ang sitwasyon, ngayon na mas umaasa ang mamamayan sa atin. Kaya, hangad ko lagi ang kaligtasan ninyo. Sapagkat, hindi ko kakayanin mag-isa ito. Kailangan ko ng tulong, kooperasyon, at abilidad ng bawat isa sa inyo. Bagay na wala namang aasahan ang ating mamamayan, kundi ang kanyang pamahalaan. Magiging matagumpay ang laban natin sa pandemyang ito kung lahat tayo ay nagkakaisa. Iisa ang diwa, iisang aksyon, nakasakay sa isang bangka. Sama-sama natin paglayagin ang ating bangka. Suungin ang lahat ng alon na hamon sa ating buhay. Pasasalbat may awa ang Diyos. Mananaig tayo. Mananalo tayo. Mahirap, hindi madali, pero hindi imposible. Ngayong araw na ito, masasaksihan ninyo ang isa sa mga plano ng inyong pamahalang lungsod na kung saan ay patuloy na mamuhay sa gitna ng pandemya. Patuloy na mamahala sa gitna ng pandemya. Patuloy na sundin ang ating tahakin sa maayos at maunlad na pamumuhay pagdating ng tamang panahon. Hindi tayo pwedeng tumigil. Hindi tayo pwedeng huminto. Hindi tayo dapat magpatinag. Ano't anuman ang panganib. Kailangan gamitin natin ang ating tapang sa tamang paraan. Hindi yan makukuha sa salita. Hindi yan makukuha sa kung ano pa man. Makukuha natin magtagumpay kung sabay-sabay tayong kumikilos at mabilis na kilos ang ating mga gagawin sa mga darating pang mga araw. Hinihikayat ko kayo na maging bahagi ng pakikipaglaban na ito nang mailigtas ang ating mga kababayan. Ngayon ay sasaksiyan ninyo dito sa inyong komunidad. Makikita ninyo ang pangarap ko para sa mga anak ninyo. Sapagkat tulad ninyo, na tulad ko, marami sa inyo ay bunga ng pampublikong paaralan. Magagaling ang mga guro. Magagaling ang mga namamahala. Mano pa kung kung gagalingan pa ang mga pasilidad na itatatag sa pampublikong paaralan. Ayaw ko nadanasin ng mga susunod na bata na ipanganganak ng mga kabataan sa darating na araw yung kakulangan ng mga maayos at maiinam na pasilidad. Maswerte ang anak ko, ang mga anak ko. Nakapag-aral sila sa pribadong eskwelahan. Ngunit, hindi tayo dapat tumituro. Gusto kong ipadama
sa mga anak ninyo, yun natikman ng mga anak ko, na isang maayos na paaralan, maginhawa't maliwalas, at may sapat na pasilidad upang lalong pinuhin, upang lalong gumaling ang mga kabataang magtatapos sa pampublikong paaralan. Sino bang mag-aakala ng isang bata sa Tondo na produkto ng Rosario Almario Elementary School at Tulungan Center, na mas alam nating daycare center ngayon, ay pwedeng maging alkalde ng lungsod? Kaya mano pa na dapat lalong nating pag-ibayuhin ang mga pagawaing bayan. Hindi yung pwede na, okay na yan. Dapat ang tugon, pwede pala, kaya pala. Kung ito'y nakakamit ng mga batang pinalat na magkaroon ng magulang na may gintong kutsara sa bibig, bagay din dapat na makamit ito ng mga kabataan sa lungsod ng Maynila. Tingnan ninyo ang Singapore. Nagawa nila. 50 years ago, they are nobody. But 50 years after, may maayos na masisilungan ang bawat pamilya doon. May maayos na paaralan ang bawat kabataan doon. Namuhunan sila sa tao. At yan din ang tinutungong landasin ng ating lungsod. Dito itatatag ang makabagong itsura, makabagong pamamaraan upang ang mga susunod na leader ng ating syudad o saan man bahagi ng bansa maging tularan ang mga eskwelahan ng lungsod ng Maynila. Tulad na nangyari dati, marami sa inyo rito inabot si Mayor Lacson. Marami sa inyo dito inabot si Mayor Villegas, kung saan sila'y nagkaroon ng pagawaing bayan, katulad ng pamantasang lungsod ng Maynila na naging simbolo ng pamantasan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ganon din ang ospital ng Maynila na naging simbolo ng pagawaing bayan patungkol sa kalusugan na siya rin ginaya ng mga iba't ibang syudad sa ating bansa. Then we should come together. Kailangan magsama-sama tayo. Naibalik natin yung katanyagan ng lungsod ng Maynila, kung saan sinabi rin sa awit ng Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Mahirap, pero pwede pala. Kaya sa inyo na naparito na aming inibitahan upang marinig ninyo at malaman ninyo ang plano ng pamahalang lungsod sa inyong mga anak at magiging apo. Dito itatatag ang pinakamalaki sa buong Maynila, 1.5 hectares of space na maaaring tumugon sa mahabang panahon. Opo, pagtugon sa 10 taong simula ngayon, pagtugon sa 15 taong simula ngayon, sa paglago ng populasyon
Nauna ang mga espasyong gagamitin para sa mga batang ipapanganak isang dekada simula ngayon. We will create more space for them. Good environment for them. Mas mainam, mas episyente. Dito itatatag 234 classrooms, 16 offices, 10 elevators and 10 elevator units, 18 car parking space, 265 square meter canteen, 567 library, gymnasium, hindi na katulad nito. Nasa loob mismo ng building, 860 square meter. Auditorium, kung saan ang mga arte, talento, ng mga bata magniningning muli sapagkat may mga ganong pasilidad para sa kanila. 1,458 basketball court, square meters, football field at 3,645 square meters. Kaya mga kababayan, matapos ito, 15,000 square meters from 1.5 mga kababayan. Hektarya. So, anuman ang paglago ng populasyon, 10 taon, simula ngayon. Anuman ang paglago ng populasyon, 15 taon, simula ngayon. Handa ang Dr. Alejandro Albert Elementary School. Umasa kayo, yun na simulan sa Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, at Pasig Community. Kaalinsabay ng pagtatatag ng mga makabagong eskwelahan sa lungsod ng Maynila, darating ilang araw simula ngayon ang pagtatatag pa ng mga gusaling 20 palapag para sa mga kababayan nating habang buhay na lang nangungupahan, hindi makabili ng sarili nilang bahay. Magkakaroon na sila ng 42 square meter, 2-bedroom condominium sa lungsod ng Maynila. Mahirap, mga mahihirap, mga middle class, magkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng masasabi nilang sariling masisilungan. Yan ang commitment namin sa inyo. We will not stop. We will continue. Kaya ako'y nakikisuyo sa inyo. Mga kasamahan kong halal ng bayan sa barangayan. Tulungan ninyo ako. Iraos natin ang tao. Ngayon, immediate effect on top of spaces, better facility para sa ating mga mag-aral. Ngayon, makapagbibigay tayo ng hanap buhay muli sa mga magtatrabaho rito. Pagkain, salapi, pabahay, kalusugan, blended distant learning, and so on and so on. We will not stop, but we must vaccinate. We must vaccinate. Vaccination is the solution. It will not stop you being infected with COVID-19, but it will protect you, mga kababayan. Huwag natin pansinin yung mga maiingay na wala namang resultang nagagawa. Tiyagayin natin. Pumila tayo pag may bakuna. Tiisin natin. Proteksyonan ninyo ang inyong mga sarili. Ayon sa mga pag-aaral na scientifico, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo,
Isinasaad doon, kapag kayo ay nabakunahan, may proteksyon tayo sa ating katawan. Tingnan natin yung bigger picture. Tingnan natin ano ang mahalaga. Paghirapan na natin ito. Bakunahan natin ang tao. Kalulungkot ngayon, wala tayo halos bakunahan dahil walang dumating na bakuna. Pero ang commitment ko sa bawat isa sa inyo, basta may dumating na bakuna, itutusok natin sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mangamba sa bakuna. Ang pangambahan ninyo, si Delta. Opo. Kung kayo'y regular na nanonood ng aking mga panawagan, halos araw-araw, halos tuwing Biyernes, sinatsaga namin, nabutin kayo at bigyan ng impormasyon. 3 weeks ago, nag-aabiso na ako. May duda na ako. At ang duda ko ay naging totoo. Nagkalat na ang Delta. Ngunit magkaganon pa man. Huwag na tayo magturo ng mga daliri. We must live. We must survive. We should protect each and every one of us, our family, yourself, and the community. Go get vaccinated. First dose, you are in a good position. Second dose, you will be in a better position. Ipinakita na yan. May pag-aaral na dyan. Maaari tayo magka-COVID, kahit tayo bakunado, ngunit hindi na kayo ahagilap ng hangin. Hindi na kayo mapupunta sa mga makinang binili natin. 1,200 pirasong makina. In-order natin 3 weeks ago, a month ago. Itinatag natin Manila COVID-19 Field Hospital 2 months ago. Sapagkat pinipilit natin unawain ang mga datos. Lagi natin pinaghahanda ang lungsod sapagkat napakaraming mamamayan ng lungsod. Meron tayong Remdesivir. Meron tayong Tocilizumab. Ilan na ang nabuhay dahil sa mga mamahaling gamot na yan. Lahat ng ito'y ginagawa ng inyong pamahalang lungsod. Kaya kayo na lamang ang kulang. May baha, punta tayo sa bakunahan. May ulan, punta tayo sa bakunahan. Huwag tayong makikinig sa mga nasalatsat, sa mga ngawa, sa mga iyaking mema. Intindihin natin ano ang kaligtasan natin bilang tao. Anong uri ng proteksyon meron tayong dapat makuha? Yan ang isapuso ninyo. Yan ang direksyon ng Maynila. Bakunahan, bakunahan, bakunahan ang bawat isa. Tingnan po ninyo ang mga lathalain. Totoo, may Delta. Ngunit, makikita ninyo ang mga datos. Inaasahan na bubulusok ang impeksyon sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Sa dami natin, sa siksikan natin, punong-punot, siksik-liglig, umaapaw ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. Pero kayo na mismo, mga barangay official, alam ninyo kahit papaano nabubuhay ang tao.
nakakaligtas ang tao. Nairaraos natin ang tao. Milyong bakuna na ang nailatag natin. Salamat sa Manila Health Department. Kunin natin ang bakuna, isaksak ang bakuna sa lalong madaling panahon. Diyan ko kayo inaasahan. Gamitin na ninyo ang inyong mga abilidad, ang mga resources ninyo. Dalhin ninyo ang inyong mga mamamayan sa inyong kanya-kanyang barangay sa bakunahan. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan, 651 oxygen tanks under reserve of the City of Manila. We will get more. Kukuha pa tayo. 1,000 tocilizumab, 5,000 remdesivir, 1,200 pieces of machineries, equipments for ICU, 870 COVID bed for our quarantine facility, 571 COVID bed for our hospital, 344 COVID bed in our COVID-19 field hospital. Hindi tayo titigil. Lagi tayong magiging handa, mga batang Maynila. That is my commitment to you. We will be there. But I'm begging you, nagsusumamo ko sa inyo. Tulungan ninyo ko. Iligtas natin ang tao. Kailangan ko ang bawat isa sa inyo. Let's pay the price of being elected official. Nagpaboto tayo. Sumuong tayo. Ipakita natin sa ating mga kababayan, sulit ang pagtitiwala nila sa atin. Kaya nyo yan. Kaya natin to. Makakaraos tayo. Walang bibitaw sa inyo. Kailangan tayo ng mga batang Maynila dito sa ating lungsod. Ngayon mga kababayan, ang kulang na lang bakuna. Marami nang gustong magpabakuna. At bilang paghahanda sa darating na mga araw, let me take this opportunity to announce to each and every one of you, gusto ko magbayanihan tayo. Ako po, bilang mayor ninyo, bilang ama ng lungsod, ay buong kababaang loob, nananawagan sa inyong lahat. I need volunteers. Kailangan ko po ng doktor. Kailangan ko po ng nurse, mga medical frontliners, sapagkat ilulunsad natin sa lungsod ng Maynila 24/7 vaccination. Hindi na tayo matutulog, mga kababayan. Bigyan lang tayo ng bakuna. Walang tulugan sa bakunahan. I cannot use the same people who vaccinate people during daytime. I need volunteers, college students, who knows computer literate, mga SK, kailangan ko ng encoder. Kabataan, kailangan ko ng assistance. Kung may kakilala kayong doktor, kakilala kayong nurse, o sino mang lisensyadong pwedeng magbakuna, i-duty ko kayo sa gabi to replenish our workforce, our medical frontliners during daytime. We will try to reach as many as possible, as soon as possible. We need to protect every Manileños in the city of Manila. Hinihikayat ko kayo, samahan ninyo ako, bayanihan sa Maynila. Ngayon, magtulungan tayo. By doing so,
para na rin natin tinulungan ang mga mahal natin sa buhay. Kayo po ay iniikayat ko, saan man kayong dako naroon ngayon, kung may kakilala man kayo. Doktor, nurses, dentists, midwives, medtech, pharmacists, and all allied health professional na may lisensyang magbakuna. Go to my office today. We will plan ahead of time. Even though wala pa tayong bakuna, ipaplano na natin, and we will take advantage of our adversity. I know, mahirap ang ECQ. Mahirap yan. Marami na naman magugutom. Marami na naman maghahanap ng hanap buhay. Pero, yung kahinaan natin, gagamitin natin pagkakataon. Bakunahan natin ang lahat ng tao. Hindi na matutulog. Subukan natin, 2 linggo. 2 linggo. Abutin ang kayang abutin. Mga SK. Time to shine. Mga kabataan ng Maynila. Go to my office. Kung kayo ay nakakaunawa ng computer, we need you. We need volunteers. We need to do this together. We have to do this together. ASAP. I know I'm bringing you, hinikayat ko kayong ilagay sa harapan ng giyera. But we have to do what we have to do. This is the only way to protect as many as possible. Kaya let me take this opportunity again. Sumama kayo, bayanihan sa Maynila. Bakunahan, walang tulugan na maprotektahan ang mamamayan. We will do this. This is not easy. This is hard. Painstaking process. But we can. I know we can. And it is not impossible. Kaya natin to. Kaya natin to.